So, additional activity lang tayo class, activity number 6. So, yung activity number 6, actually class, dapat yan ay kasama na dun sa activity number 5. So, medyo ang problem lang kasi, baka malito kayo if idudugtong ko dun sa activity number 5. So, nag-decide na lang ako na magdagdag na lang tayo ng panibagong link dito sa ating web activities o web page activities. Then, separate na lang natin siya and consider ko siya as activity number 6. So, same procedure lang din kung ano yung ginawa natin dun sa mga previous activities natin. Create lang kayo ng panibagong folder, activity number 6. Then, lagay nyo lang ng hyperlink dito sa pinaka main page natin. Okay? So, nagawa ko na yon. So, ito yung index file for activity number 6. So, gagawa tayo ng scroll spy. Okay? So, mamaya explain ko bakit ba siya tinawag na scroll spy. So, eto class yung first code na ginawa ko, no? So, same procedure pa lang din. So, pero mapapansin nyo class, meron ako dinagdag dito yung doc type HTML. So, I suggest kapag magbibuild na tayo ng project using Bootstrap, so especially pagka ni-create na tayo ng portfolio, so lahat ng page na gagamitin natin, so lagyan nyo ng doc type HTML. So, ito yung ito. So, actually, ang gamit nyan, possible kasing gumamit tayo ng mga new version na HTML elements. So, para ma-recognize siya, whatever browser man or version ng browser yung gagamitin natin. So, be sure lang dito sa activity na to, isama nyo yan, yung doc type HTML. Okay? Then, same procedure lang din. So, mapapansin nyo naman, so, andyan pa rin yung ating mga libraries for the Bootstrap and JavaScript. Okay? So, to start the activity, so, simulan natin sa pag-create ng nav. Okay? So, ito ay na-discuss na rin natin dun sa mga previous activities natin. Okay? So, nav. Then, gagamit tayo class ng UL. Okay? Unordered list. Okay, yan. Then, lagay tayo class ng list or li. So, okay, yan. Then, lagay tayo ng href. So, href. Let's double quote. Then, lagay natin, for example, ito yung pinaka home link natin. Okay. So, copy natin. So, ano ba pwede natin ilagay sa page? So, ito yung home. Oops, naputol. So, siguro, sample natin. About us na lang to. Okay. About us. So, just simply copy. So, unahin muna natin yung mga HTML elements. So, next is product. Okay, so, lagyan natin products. Ayan. Then, ito ay gawin natin contact us. Contact us. Okay. So, save natin. Then, refresh natin tong activity number 6. So, yan. So, ito pa lang yung ginawa natin, no? So, just simple HTML elements. Okay? So, next, kailangan natin class ng section. Okay? So, dito na lang sa ilalim nitong nav natin. Oops. So, lagay tayo ng section. So, close natin to. Okay.
Then, lagay natin sa baba. Enter tayo. So, ito yung magsaserve as home. Okay, so heading na lang gamitin natin. So, ito yung home. Okay. So, kung meron tayong home, copy natin to. Another section ulit. So, yan. So, try naman natin. Ito ay about us. So, actually, class, yung concept nung ginagawa natin, if naaalala nyo, di ba, nagpa-create ako sa inyo sa elective 1 nung sample resume, di ba? So, yun yung meron kayong kiniklik dun sa taas, then automatic nagpupunta siya dun sa specific na part ng page. Okay? So, ganun yung gagawin natin. Okay? So, mamaya ma-re-recall ninyo kapag tinry na natin. So, home, about us, ito ay product. Okay. So, another section pa. So, for the contact us. Okay. Contact us. Okay, so save. Then, let's see. Yan. So, ito actually ay pure HTML elements pa lang. So, ang gagawin natin, so once na nag-click tayo ng home, so, focus siya rito sa home, about us, so, dito siya magpo-fall, yung products, of course, dito, and yung contact us, dito sa last page natin, or last part ng ating index file. Okay, so, dito sa contact us siya pupunta. Okay, so, start natin gawin. So, ito ay bootstrap, no? So, with bootstrap classes. So, start natin dito sa navbar, okay? So, lagay tayo rito ng class. So, class equals, double quote. Siguro naman natatandaan nyo to, nagawa na natin to yung navbar. So, navbar default. So, try natin tong navbar default. Okay. So, ito yan. Save. Refresh. So, yan na. Okay. So, ito na yung navbar default natin. So, gawin natin tong pa-horizontal, ano, pag ganun. So, let's try. Dito, galawin natin tong sa UL. Lagyan natin siya ng class. Oops. Then, nav space nav bar. Nav. Okay, so ito yung second class natin. Save, then refresh. So, ayan na. So, okay. So, okay, next. Dun sa href natin, so ito. So, maglagay tayo rito ng link, ano. So, ito yung pinaka ID. Okay? So, ko-connect natin to dito sa section na home. So, lagay tayo ng ID. So, number sign. Okay, oops. Ayan. Then, lagay natin home. So, ito naman ay about us or about na lang para maiksi. Then, next is the product. Then, ito. Ganun din. So, lagay natin is contact. Okay. So, pagdating dito sa section, so, tawagin natin itong mga to. Itong nasa href na to. Using, of course, yung ID. Okay. So, dito sa section, lagay tayo ng ID equals double quote. So, home. So, wala na yung number sign. Okay. Then, same as dito rin. So, ID equals about. Same as dito sa product. So, ID equals double quote. The product. Then, dito sa section. So, kung anong pagkakatype nyo dun sa taas, yung spelling, of course, kung uppercase or lowercase yan, dapat parehas lang, no? So, ID equals, so, ano bang ginamit natin doon? Contact. Okay, oops.
contact. Ayan. So, tama ba yung ID natin? Home, about, product, and contact. Okay? So, save natin. Refresh. So, click. So, nakita nyo naman, tinatawag niya. Click. So of course, hindi pa magte-take effect yan. Hindi natin makikita yung effect kasi masyado naman siyang dikit-dikit, no? So, magte-take effect yan kapag may content. So, ganito na lang gawin natin para mas makita natin na gumagana siya. So, lagyan natin nung size. So, i-resize natin to. Okay, so by the way class, pwede mong i-apply to sa div tag. So, kung gusto mong div tag yung gamitin mo instead na section, pwede naman. Okay? So, kaya lang, i-resize mo rin siya. So, gagamit ka rin ng class. So, dito na lang tayo sa taas. So, dito sa activity 6 na to, so, gamit tayo ng CSS. Okay? So, internal CSS. So, pwede naman. So, dito sa may head. So, sama na natin dito. So, create tayo rito ng style. Okay. So, gamitan natin ng CSS. Okay. So, para ma-resize lang natin, ano, para hindi na tayo maglagay ng content. I-resize na lang natin siya. So, anong elements yung lalagay natin ng size? Ito, yung section. So, gawin natin ito. Section. Open tayo ng curly braces dito. Then, close natin. Oops. Yan. Okay. So, gamit tayo ng width. Okay. Then, 100. So, ang gamitin natin yung VW. Okay. Then, gawa tayo ng height. Height, then, 100. Oops. VW. Yan. Ito yung gamitin nating height and width. So, save nga natin. Save. Then, refresh. So, ayun. So, ito na yung home. Okay, about us, products, and contact us. So, check natin if nakiklik. Ayun. Diba? Siguro naman natatandaan niyo yung sa elective ba natin, yung resume. Contact us. So, product, about us, and home. So, yun. So, tinatawag niya yung section. Okay? So, medyo ayusin pa natin. Dagdagan pa natin. So, itry natin class. Lagyan muna ng design, ano? So, yung background natin para mas makita natin yung effect. So, gamit na lang tayo rito ng style or CSS pa rin. Then, background. So, for example, green. Okay? So, pwede naman kayong gumamit dito nung yung hexa code, no? Sa pagdating sa kulay. So, green. Then, ito. So, palitan natin din. Style. Oops. Style equals double quote. Background. So, for example, blue. Ayan. Then, same as dito sa product. Lagyan ulit natin siya ng background. Background. Okay. It's red. Make it red na lang. So, green, blue, red. Tapos, ito. Lagyan din natin siya ng design. Style. So, background. Oops. So, ano bang pwede natin ilagay? So, gray na lang. Okay. So, tama ba? So, check natin. Save. Then, refresh. Ayun. Home. About us. Products, then contact us. Okay? So, kung mapapansin nyo class, actually gumagawa tayo ng layout, no? So, tuloy natin. So, next. So, ano yung problem natin dito? Ito, no?
So, meron siyang space. So, actually, nagkakaroon sila ng space kasi dun sa, ano natin, heading, no? So, yung padding niyan, meron siyang padding. Kaya nagkakaroon ng space. So, ang gawin natin, para matanggal natin itong space na yan, so, dito na lang sa taas, another style ulit tayo. So, anong elements yon? H1, ano? So, H1, ayan. Okay. So, para mawala yung space na yun, try natin ganito. Padding, of course, is 0 mo. Okay. Padding is equals to 0. So, wala nang tanggalan natin siya ng padding. Then, margin. So, of course, 0 din. Oops. Oops. Ayan. Sana ba yung ano natin? Ayan. Luloko ata. Yan, okay? So, start natin. So, padding 0, margin is 0. So, refresh. So, ayun. So, nagtumikit na ba? Ayan. Okay, so check natin. Baka naman nasira to. Okay. Ayun. So, next. So, ito naman, ano? So, meron din siyang padding dito, ano? So, actually, yan ay dahil dito sa nilagay natin to. So, may bootstrap kasi to, no? So, possible may nabablock or may nagbablock. So, gawin natin dito sa may body. Okay? So, lagay tayo class ng data spy equals double quote scroll. Okay? Then, our data target. So, gawin natin, of course, yung class navigator natin. So, gamit tayo ng class dot navbar. Okay. So, try nga natin. Okay. So, So, hindi pa rin. So, check natin. Baka may nakalimutan ako. So, data spy. Okay, sa loob ng body. Scroll data target at navbar. So, So, dito. Siguro palitan natin itong default or dagdagan natin. So, gawin natin siyang navbar. So, kung natatandaan nyo to, fixed top. Yan. So, try natin to. Save, then refresh. So, ayun. So, okay na siya. Okay. So, about us, product, contact us, home. Okay. So, bakit nga ba siya tinawag na scroll spy? So, pansinin nyo kasi dito. So, pagka nag-scroll ako, so, lumilipat siya. Diba? So, scroll. Ayun, no? Kung nakikita nyo sa screen niyo, lumilipat siya. Ayan. So, kaya siya tinawag na scroll spy. So, kaya lang, pag nag-click tayo ng home, so, nagkakaroon tayo ng problem. So, hindi natin nakikita to. Kasi nasa, ano to yung navbar natin kasi naka-fix top. So, parang ito ay nasa ibabaw. So, natatabunan niya to. Okay? So, for example, about us. So, yung about us na heading natin, so, nasa likod nitong navbar na to. So, siguro yung solution natin, baba na lang natin dito sa part na to. Okay? So, balik tayo. Then, so, lagyan natin nung padding. Ano? Ilagay tayo ng padding dun sa section. Okay? So, dito sa section, yan. Oops. Enter. So, lagyan natin ng padding. So, padding top. Okay? So, gawin natin siguro pwede na yung 50 px. Okay? Yan. So, try natin. Save. Then, refresh. Okay? Tama ba? About us. Ayun. Okay?
So, nagkaroon ng padding yung section natin. Okay? Yan. Okay, home, about us, product, contact us. Okay, then pagka nag-scroll ka, so lumilipat. Okay? Ayun. Okay? So, kung hindi mo feel yung ganitong navigator or hindi mo kasatisfy sa ganyan, so may another way pa naman, kung natatandaan nyo. So, pwede natin i-move to dito sa baba. Okay? So, balik tayo dito. Okay. So, ang gawin natin, so, pwede nating i-edit to, pero ang gawin na lang natin, copy na lang natin. So, itong knob, para at least makita nyo yung code pa rin natin. Okay? So, ito yung isa. So, parehas lang to. So, palitan na lang natin. So, navbar fixed bottom. Okay? Yan. So, naka-bottom naman siya. So, ito. Ayun. Okay, so pag nag-scroll tayo, ayun, nakikita nyo, yung highlight niya, lumilipat. So, pares lang din. Okay, so, nasa inyo naman yan kung anong gusto nyo gamitin. Or, depende, pwede rin naman dalawa. Kung gusto mo, meron ka pa rito sa baba. Okay, so, palitan natin tong part na to. So, navbar, instead na default, so, try natin inverse, okay? So, nagawa na rin naman natin to sa mga previous activity natin, So, save, then, refresh. Okay? So, scroll spy tayo. Scroll natin. Lumilipat ba? Ayun. So, pansin nyo, nagbabago. So, nagfo-focus siya, depende dun sa kung nasa ang section na siya. Ayan, lumilipat. Okay. Yan. Okay, so may nakalimutan pa ba tayo? Okay. Ayan, so actually, content na lang ilalagay dito. Okay. So, pwede nyo i-consider to kapag magkikreate na kayo ng layout kung sa portfolio or any web application. So, pwede nyo gamitin itong scroll spy. Okay? So, test ulit natin. Okay. So, scroll. Okay, so working siya. So, maganda rin siyang gamitin sa layout talaga. So, yan yung activity natin. So, sana ay nakasunod. Siguro yung next activity natin, create na tayo ng portfolio. So, see you for my next video tutorial.